Naglalakad ang dalawang lalaking yan sa Bukawi, Bulacan nang biglang tumigil sila sa harap ng nakaparadang e-bike. Ang lalaking nakaputing sando lumapit sa e-bike at inalis ang takip nito habang nagmamasid ang kanyang kasama. Pumasok po siya sa loob at pinaandar ang e-bike. At sa isa pang iskinita, makikitang huminto sila at tinangid din ang isa pang e-bike. Agad namang nagsumbong sa barangay ang mga nanakawan ng e-bike at desidido silang magsampa ng reklamo sa pulisya. Narito ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Mga kapuso, binabantayan po na Pag-asa ang posibleng pamumuo ng low pressure area o LPA malapit sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, may namataang cloud cluster sa Sulu Sea na posibleng maging LPA sa mga susunod na oras o araw. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang dahilan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga regions. Easterlies naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon. At may chance rin ng localized thunderstorms sa Metro Manila. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga, posible namang ulanin ang malaking bahagi ng Palawan at ilang bahagi ng Mimaropa region. At pagdating ng hapon, uulanin ang malaking bahagi ng Luzon. Makararanas din ng pag-ulan ng malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible po ang hanggang heavy at intense rainfall sa ilang lugar kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahang uulanin din ang Metro Manila bukas, lalo na sa hapon. Nagmahal ang presyuhan ng luya sa mga pamilihan sa Cebu City. Umakyat po sa 120 pesos kada kilo ang farm gate price ito, kaya sa ilang palengke, tumaas ang presyo sa 160 hanggang 200 pesos kada kilo. Paliwanag ng Cebu City Agriculture Office, posibleng nagkulang sa supply ng luya mula sa ibang lugar gaya ng Mindanao na nakakaranas ng hindi magandang panahon. Sa Metro Manila, nasa 211 pesos ang average na presyo ng kada kilo ng luya batay sa pinakahuling price monitoring ng Agriculture Department. Tuwing Mayo, nakaugalian na ang parada ng Flores de Mayo. At sa Quezon City, mga fur babies ang nagsagala. Yan ang Usapang Pets ni Katrina Son. Pabonggahan ng fur babies na ito sa kauna-unahang Furries de Mayo sa Quezon Memorial Circle kahapon. Pasiklaban sila sa kanilang mga suot na gown, mga headpiece, at magagarang pet carriers at strollers. It's a celebration po ng human-animal bond, yung relasyon natin sa alaga natin. And this time po, we're celebrating po na ang pets ay hindi lang po siya tagakain ng tira-tira, hindi po bantay, but family member. So, what is more fitting po, isama natin siya sa tradisyon natin na Miss Santa Cruzan. Isa naman sa talagang agaw pansin dito sa Furries de Mayo ay ang rescue dog na si Lisel. Talaga namang may corona pa siya at nakagown na talagang maraming bulaklak. Siya raw ngayon ang Reyna Emperatriz. Rescue dog si Lisel na inampon ni Eton Concepcion. Nakaluwa raw noon ang mga mata ni Lisel bago nasagip ng isang animal welfare group. Sumasali kami ng dog fashion events or competition, not only to showcase beautiful creations, but also to be the voice of the voiceless, to always choose compassion. Kanya-kanya ring mensahe ang ilang sumali. Masaya po, sobrang saya. Dahil po kasama ko po yung alaga ko ngayon na sineselebrate po namin yung Flores de Mayo. Sa mga gala, si Reyna Elena yung nasa dulong-dulo, siya yung may hawak na cruise. Yes, siya yung star. Kaya naisipan ko siya na lang si Reyna Elena. Hindi rin nagpatalo sa gown sa mga fur parent. May umiilaw. Ang ilan, nagniningning. Pinarangalan ang pinaka-natatangi at nasungkit ito ni na Eton at Lisel. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.